Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Jean, your Pinay Nanny Vlogger working here in Hong Kong. So, this video, gagawin ko itong video na to kasi dahil doon sa nagtanong sa akin about sa termination of contract dito sa Hong Kong ng isang employer, pag-determinate ng isang employer ng isang domestic helper. Actually, nasagot ko na yung tanong na bakit nag-determinate ang isang Hong Kong employer ng domestic helper. Nasagot ko na siya. Yun, nalaman nga nila na legal ang pag-determinate ng isang Hong Kong employer sa isang domestic helper at yung mga reason bakit nag-determinate ang employer ng isang domestic helper. So, for this video, sasagutin ko ho yung tanong ng first timer na gusto pumunta sa Hong Kong na sabi niya, ano daw ba ang mga pwede nilang gawin para maiwasan ang pag-terminate ng isang Hong Kong employer sa isang domestic helper. Actually, ang pag-terminate ng isang Hong Kong employer ng isang domestic helper, there are no exact formula that I can give you para maiwasan yung pag-terminate ng isang employer ng isang domestic helper. Kasi minsan, kahit kasi nagawa mo na ang tama, nagawa mo na ang dapat, pero pag gusto ng isang employer dito sa Hong Kong na pababain ka, pag diskitahan ka lang, gusto kong pababain at pauwin, wala tayong magagawa dyan, okay? Pero, here are the tips that I can give you na at least you can use these tips, you can apply these tips na maibibigay ko sa inyo pag nandito ka na sa Hong Kong para maiwasan yung pag-terminate ng isang employer sa domestic helper kasi within my stay here in Hong Kong, ito yung mga bagay na importante sa isang Hong Kong employer na nakita ko personally, okay? I don't know if these tips are applicable or naranasan ng ibang domestic helper dito sa Hong Kong, but for me, ito yung nakita ko dito sa employer ko at sa ibang employer dito sa Hong Kong na very important sa kanila, no? Itong mga bagay na ito, yung mga domestic helper na nandito na sa Hong Kong, for sure, aware na sila sa mga bagay na ito, okay? Pero for those first-timer or for those aspirant Filipina who also want to work here in Hong Kong as domestic helper, worry sila about sa pag-terminate ng isang employer sa isang domestic helper, you can use these guides or few tips na maibibigay ko para maiwasan nyo ang pag-terminate ng isang employer sa isang domestic helper, okay? Una, ano nga ba ang dapat mong gawin para maiwasan mo ang pagka-terminate ng isang employer sa isang domestic helper? Una, ito yung nakita ko. Dapat mong gawin is you need to be honest, reliable person, and has a sense of responsibility, okay? Kahit tayo naman, kung mag-employ tayo ng katulong sa bahay natin, importante sa atin na yung in-employ natin, na katulong natin sa bahay, importante na honest sa atin, di ba? I will tell you, Hong Kong people or other expat families here in Hong Kong, they hate lies, okay? Okay lang kung nagsinungaling ka at hindi nila nalaman. Paano pag nalaman nila, okay? Yun, maglo-lower ang trust nila sa'yo or mawawalan sila ng tiwala sa'yo if na-notice nila o nalaman nila na nagsinungaling ka sa kanila. You need to be honest always to your employer, okay? Para maiwasan mo ang pagka-terminate. Importante na maging honest ka kahit sa maliit na bagay na nangyayari sa loob ng bahay nila, sa anak nila, kahit nakabasag ka dyan ng isang baso, isang pinggan, or wine glass, kailangan mo isabi sa employer mo. You need to be honest with them. No need to lie because pag nalaman ka nila na nagsinungaling ka, baka maging cause pa yan ang pag-terminate sa'yo, okay? Aside from that, you need to be that kind of reliable person who has that sense of responsibility. Because Hong Kong employer, they will put all the responsibilities at home and then their kids, schedule of their kids, all the work at home, they will rely and put all this responsibility in your shoulder. Kaya kailangan pag binigyan ka ng responsibilidad ng employer mo kasi busy na yan sila at work sa office nila, mga Hong Kong employer busy sila, karamihan sa kanila busy sa trabaho nila sa labas. So they will rely all the workload, all the responsibility sa isang domestic helper. So you need to be that kind of reliable person, okay? kailangan mo din i-perform yung mga responsibilidad na ibinigay nila sa inyo. Para pag uwi nila sa bahay nila, pag na-accomplish mo yung responsibility na ibinigay nila sa iyo, at least pag uwi nila, okay ang aura nila kasi matutuwa sila na nagawa mo yung responsibilidad na ibinigay nila sa iyo. Next tips na pwede kong ibigay sa inyo is,
You need to know the do's and don'ts of your employer. Okay? This is very important. You need to know the do's and don'ts of your employer. Anong do's and don'ts? Okay? Isa-isahin natin. Do's and don'ts nila sa food, sa clothes, sa mga branding, sa kids rules nila sa pagdating sa mga anak nila, shower time, tsaka yung phone time. Dapat alam mo ang rules nila sa mga bagay na ito. Una, sa pagkain. Pag ang rules nila, kasi karamihan dito ng Chinese, ayaw nila ng frozen food. Kagaya ng employer ko, gusto nila fresh, lahat fresh. Ayaw nila ng frozen. Pagdating sa isda, dapat bumili ka ng isda, yung mga shrimp, lahat ng seafood, kailangan buhay mo siyang bibilhin. Ayaw nila ng frozen, yung naka-freezer na, matigas na, patay na, ayaw nila. Pag binilhan mo sila at nilutuan mo sila nun, alam nila ang lasa. So, if the rules of your employer, ayaw nila ng frozen goods, wag mo na silang bilhan ng ganyan, wag mo silang pakainin ng ganyan. You need to obey and follow the instructions of your employer. Know the do's and don'ts, okay? Pagdating sa pagkain, ayaw nila ng salty. O ba't mo pa sila lulutuan ng salty? Maalat na pagkain kung ayaw nila, di ba? Next is clothes. Pagdating sa clothes, yung ibang employer dito gusto nila pinaplansya, tinutupi, yung iba naman hinahanger lang, okay na. These are the small things that you need to know para maiwasan mo ang pagka-terminate. Kasi baka naman gusto ng employer mo nakahang lahat ng damit niya. Paano pag tinupi-tupi mo? Paano pag nag-init ang ulo niyan? Baka sabihin niyan, Cheche, saula, alisin ka na niya, okay? Kaya itong mga maliliit na bagay na ito na small do's and don'ts of your employer, you need to know. Yung clothes ng ibang employer, gusto nila hand wash lang, bawal i-washing. Yung iba naman okay lang i-washing. Pero pag ang gusto ng employer mo i-hand wash mo lang yung mga office uniform niya, i-disundin mo, 'di ba? Next is brand. Pagdating sa brand, yung ibang employer masilan kasi lalo na kung may mga allergy na employer at mga kabataan, kailangan alam mo yung brand ang gusto nila pagdating sa shampoo ng anak nila, dishwashing liquid, tsaka washing powder para sa damit nila, yung mga disinfectant, kasi dito sa amin iba ang ginagamit na disinfectant panglinis sa floor, iba ang panglinis sa banyo, iba ang disinfectant sa kamay, hand washing, mga ganun. Iba din ang brand na ginagamit sa car. Itong mga branding items na to, kailangan alam mo rin ito para hindi ka pag-initan, bakit mo ito ginamit, ayaw ko ito, diba? Mamaya pinagalitan ka pa at nagtampo ka pa. Para maiwasan mo ang pagka-terminate dahil lang sa maliliit na bagay na to, you need to know the do's and don'ts of your employer. Next is yung shower time. Shower time hindi lang sa anak nila kundi pati rin sa iyo na domestic helper. Kasi karamihan dito sa Hong Kong employer, hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila hindi sila naliligo sa umaga. Lalo na yung anak nila or maging ang employer mo. Gabi ho ang paligo dito nila. Karamihan sa kanila hapon or gabi naliligo. Pag ayaw ng employer mo na paliguan mo ang anak nila sa umaga, dapat sa gabi lang sundin mo, okay? Huwag ka nang maki-argue sa kanila tungkol sa paligo ng anak nila na dapat sa umaga, kasi sa atin sa Pilipinas, umaga pinapaliguan ang bata at hindi gabi, di ba? You need to follow the instruction of your employer. Kaya dapat itong shower time ng anak nila at maging sa iyo na domestic helper, alam mo rin. Kasi yung ibang amo dito, masilan din sila pagdating sa domestic helper. Gusto nila sa gabi rin naliligo ang domestic helper. Ikaw nasanay ka sa Pilipinas na umaga or hapon ka naliligo, diba? Pero ito yung bahay ng amo mo. Ito yung gusto niya gawin sa iyo na maligo ka sa gabi at hindi sa umaga. Okay, sundin mo na lang, lalo na kung baguhan ka pa lang, para maiwasan mo ang pagka-terminate. Next is phone time. Okay? Sa atin bilang domestic helper, malayo tayo sa pamilya natin sa Pilipinas, or minsan napapagod din tayo, minsan nabuboring, minsan na homesick, minsan nagagawa na nating libangan yung phone. Dot-dot dito, dot-dot doon. Yun ang term dito. Ala, sige, dot-dot pa more. Ganyan ang term ng mga domestic helper sa paggamit ng cellphone. Dot-dot. Kung ayaw kang paggamitin ng employer mo ng cellphone during work time, sundin mo na lang para maiwasan ang pagka-terminate. Lalo na kung baguhan ka. Mamaya dahil sa kaka-cellphone mo, kaka-Facebook mo, kala-live mo, kachat-chat mo, talking, video call, baka isa pa yan sa maging dahilan kung bakit kanya i-terminate. Okay? Kaya kailangan sundin mo na lang si amo. Kung lumabas ka, mag-attend sundo ng alaga mo, kung may free time ka, o doon ka gumamit na ang cellphone, or
Kung tapos mo na ang trabaho mo at hindi mo kaharap si amo mo, gawan mo na lang ng paraan. Pero wag naman yung lantaran na binabawalan ka ng gumamit ng cellphone, tapos lantaran harap-harapan, gagamit ka, diba? Ingat-ingat na lang sa paggamit ng cellphone kung medyo masilan si employer. Tapos, pagdating naman sa personal hygiene mo, mayroon ditong mga employer na ayaw nila ng long hair, gusto nila short hair lang, mga ganun. Meron din employer na okay lang naman ang long hair, pero kailangan mo siyang itali. Yung mga ganong bagay, pagdating sa hair, sundin mo na lang ang employer mo. Wag nang maki-argue para hindi ka ma-terminate. And next, ito yung napaka-importante sa kanila, yung anak nila. Kids is everything to them. Kids is everything to your employer. Kailangan kung may rules at may instruction na binigay sa inyo ang employer mo about their kids, kailangan sundin mo, makinig ka, at kailangan mo i-prioritize yung anak nila. Kasi ito yung napaka-importante minsan kung bakit kanila hinar. Minsan yung mga employer may sariling rules sila pagdating sa anak nila. Let's say, paggamit ng gadget, cellphone, kung bawal, edi wag mong paggamitin kasi binawal yan ng employer mo sa kanila. Pero kung okay lang naman sa amo mo, okay lang sa kanila, edi okay lang. TV, yung TV may time, yung sa amin before yung alaga ko, 30 minutes lang siya kailangan manood ng TV. Edi kung pinagbawalan ka na panuorin yung alaga mo ng TV or may oras lang siya, specific time para manood ng TV, sundin mo, okay? And pagkain also ng alaga mo, kung may those and don'ts na pagkain na ibinigay sa'yo na instruction ang amo mo, sundin mo rin. Let's say, yung alaga mo may allergy, bawal siya sa ganitong pagkain, wag mong bigyan ng pagkain na pinagbabawal sa kanya. Or let's say, yung employer mo masilan siya, ayaw niya na yung anak nila pinapakain mo ng chichirya, ng chips, or junk foods, or sweets, chocolate, kailangan mo yun sundin. Huwag ka nang gumawa ng paraan para mag-reason out sa amo mo, kasi gusto niya kasi hiningi niya kasi naman ikaw binigyan mo rin, pinagbawal na nga. Mamaya sinigawan ka, pinagalitan ka, mamaya yun pa ang maging dahilan ng pag-terminate sa'yo. Kaya very important talaga na know the do's and don'ts of your employer. Follow the instruction and obey to your employer. Be honest to your employer, okay? Paano pala kung ginawa ko na lahat pero nagte-terminate pa rin sa employer? Terminate pa rin ako ng employer. Well, siguro yun na yung kapalaran mo, kaya okay lang, tanggapin mo na lang. Pag ginawa mo na ang lahat, may ginawa mo na ang tama, sinunod mo na ang gusto nila, pero terminate ka pa nila, siguro na yun yun na yung sinasabing destiny. Siguro yun yung kapalaran mo. It's okay, it's not the end of the world for you kung na-terminate ka. Maraming employer dito sa Hong Kong. Pag nandito ka na sa Hong Kong, pwede ka na maghanap dito ng employer kasi ang daming agency dito, maraming online application dito sa Hong Kong. Kapag nandito ka na, madali na lang maghanap ng employer. At saka, huwag ka rin bumitaw kung pinagsabihan ka ng amo mo dahil nagkamali ka or may hindi ka nasunod, may pagkaunting di pagkakaunawaan kayo ng employer mo. Huwag ka munang bumitaw, isip-isip muna. At saka, kung sinarmonan ka niya, okay lang yan. Use their sermon constructively, okay? Huwag mo nang gamitin yung sermon nila para maging negative person ka the whole day, the whole week. Sisirain niya lang ang mood mo. Better use their sermon constructively na lang. Tapos, learn to do self-talk. Pag nasermonan ka dahil may nagawa kang mali or may kunting di kayo pagkakaunawaan, huwag nang isipin na break contract na agad ako. Pa-terminate na lang ako. No. Learn to do self-talk. Sabihin mo, okay lang yan. Bahala ka dyan. Magalit ka. Basta ibigay mo lang sahod ko. Ganon. Joke lang. Tapos sabihin mo, okay lang yan. Kasama na yan sa binabayad na dollar. Tapos dinma mo na lang. Ganon lang. Basta wag kang give up kasi pumunta ka dito sa ibang bansa kasi may pangarap ka may gusto kang marating, may gusto kang maabot, may pinangarap kang mga bagay, may pinangarap ka na bago ka umalis ng Pilipinas, binaon mo papunta dito sa Hong Kong, okay? Kaya pag nasermonan ka, pag napagalitan ka, okay lang yan, part na yan ng pagiging buhay abroad, pagiging buhay OFW. Use their sermon constructively and learn to do self-talk na encourage mo lang yung sarili mo, wag break contract agad or pa-terminate ka agad, no?
Okay? Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron kayong natutunan sa video na to, kahit hindi ka na magpasalamat sa akin, mag-subscribe ka na lang, okay? And for more tips and updates about buhay OFW, buhay domestic helper dito sa Hong Kong, please do click the subscribe button below on your screen and tap the bell so you'll always get notified every time I upload videos here in my channel. At kung may katanungan pa ho kayo at kung may topic kayong gustong pag-usapan natin on my next video, just type your comment below on my comment section. Free po ang aking comment section. Kung may gusto kayong pag-usapan tayo on my next vlog, comment lang ho kayo dyan sa baba, okay? Sasagutin ko ho ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay, patuloy na panonood sa aking maliit pa lang na channel. Maraming salamat ho. Thank you so much. Have a good day and God bless. Bye!